Hello mga ka-business education! Kung hirap kang mag-ipon kahit anong pilit mo, baka hindi pera ang problema, baka psychology, yung takbo ng isip natin pagdating sa pera. Kaya today, pag-uusapan natin ang 10 psychological hacks para mas madaling makaipon ng pera. Ready ka na? Let's start! Hack number 1. Out of sight, out of mind. Simple pero powerful. Kapag lagi mong nakikita ang pera, mas madali kang matukso. Solusyon, itago mo. Separate savings account, automatic transfer, walang e-wallet visibility. Pag hindi mo siya nakikita, hindi siya temptation. Hack number 2. Name your savings account. Ito ang psychological gold. Rename your savings like emergency shield, business capital, o million fund. Kapag may pangalan, nagiging personal at mas ganado kang mag-ipon. Hack number 3. Spend guilt-free but with limits. Ayaw ng utak ang sobrang bawal. Kapag sinabi mong, di ako gagastos, mas lalo kang gagastos. So mag-set ka ng guilt-free budget. May konting freedom, mas madaling mag-discipline. Hack number 4. The 48-hour rule. Bago bumili ng worth 1,000 pesos pataas, maghintay ng 48 hours. 80% ng impulse wants nawawala pagkatapos ng 2 araw. Hack number 5. The commitment device. Tulungan mo ang future self mo. Mag-auto-debit, time deposit, lock savings. Binabawasan mo ang temptation by design. Hack number 6. Turn saving into a game. Gumagana ang gamification sa utak. 52-week challenge, progress tracker, rewards. Kapag nakikita mong lumalaki ang ipon, mas ginaganahan kang magpatuloy. Hack number 7. Iwasan ang rich feeling trap. Pagdating ng sweldo, feeling mayaman ka, kaya ka napapabili. Ang solusyon, isave agad ang pera. Ang natira, yun lang ang tunay mong budget. Hack number 8. Environment detox. Shopee alerts, Lazada vouchers, food ads, hindi ka mahina. Environment mo ang problema. Delete apps, off notifications, less exposure, less gastos. Hack number 9. Talk to your future self. Bago bumili, itanong mo, magiging proud ba ang future version ko? Automatically, pipiliin ng utak mo ang long-term benefits. Hack number 10. Lagyan ng pain ang bad spending. Ang tao tumitigil lang kapag may consequence. Unnecessary buy is equals to 100 pesos penalty sa savings. Budol is equals to written explanation. Masakit? Oo. Effective? Sobrang oo. So ayan mga ka-business education. Don't forget to like, share at mag-subscribe sa channel na to. Kita-kits sa susunod!